Hello sa mga motor lovers dyan, King Hearts TV again, and welcome back to my channel. So ngayon guys, linggo, bawal ang lumabas kasi yun po ang bagong ipinatutupad ng ating pamahalaan. Kapag linggo, bawal kang bumili o bawal lumabas kahit saan. So ibig sabihin, nasa bahay lang tayo para naman hindi tayo maboard. So kailangan may gagawin tayo. So tuturuan ko na lang kayo, gagawa na lang ako ng tutorial para sa inyo kung paano mag-install ng dual battery ng motor natin. Tatlong paraan para mag-install ng direct connection sa dual battery ng motor natin. Actually guys, hindi naman talaga natin kailangan mag-install ng dual battery sa motor natin, kasi yung stock ng motor natin na battery, kahit gaano kaliit yan, kaya niyang dalhin yung mga stock ng mga nandito sa loob ng motor natin. Nakakalculate na yan ng mga manufacturer ng motor na kaya niyang dalhin lahat ng nasa loob niya, gaya ng mga busina, signal light, headlight, at yung iba kaya na niyang dalhin. Kaya lang naman tayo mag-install ng extra battery dahil na rin sa mga ini-install natin mga extra accessories sa motor natin, gaya ng dual horn. Nag-i-install tayo ng dual horn, yan, dagdag kain yan ng kuryente. Meron ding iba GPS tracker, yung iba may alarm, so yan, dagdag yan. Yung iba mga extra signal light, park light, passing light, marami pa. Yung iba nga Christmas light na nilalagay. So kailangan talaga natin mag-install ng extra battery para in case ma-drain yung stock ng battery natin, meron pa tayong extra magagamit para hindi tumirik yung motor natin sa kahit saan. So kung interesado ka sa tutorial na gagawin ko, panoorin mo na lang ang video kong ito dahil tuturuan ko kayo kung paano. But before that, kung bago ka pa sa video kong ito, huwag mo munang kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na rin ang bell icon para masubaybayan nyo yung mga bidyong i-upload ko para sa inyo. Tara! So ayan guys, kung nakikita nyo, ito po yung battery natin. Ito yung stock ng battery ng motorcycle natin. Ito naman yung i-install natin na extra. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang pag-install ng tatlong paraan ng direct connection. Siyempre kailangan natin ng wire. Ito pwede magagamit natin to eh. So ang gagawin natin, mag-install tayo guys ng direct connection. So ito yung sample natin sa ating connection, so wire. So itong negative i-connect natin dyan. So kung wala kayong pwede nyo lang iipit dyan, iipit nyo dito. So pwede lang yan. So tapos yung kartong yan dito, bali iipit mo yan dyan. Ayan, sa example lang to guys. Tapos ito namang positive, ganun din. So ayan guys, bali ito yung connection natin, ito yung direct connection na ginawa natin. Positive to positive, negative to negative. So sa ginawa natin guys, ito yung tinatawag na direct connection with parallel connection. Positive to positive, negative to negative. So tingnan nyo lang ng maayos guys kung ito ba talaga yung negative o ito yung positive, para yung negative malagay nyo sa negative. Kasi kung magkamali kayo, yung positive malagay nyo dito sa negative, ang positive dito, negative din doon, siguradong puputukin guys. Kaya mag-ingat kayo, tingnan nyo mabuti kasi may mga marka naman kung makikita nyo dyan. So meron naman yan, negative, may sign naman yan, positive. At the same time meron din siyang kulay, ito red, di ba? Ito rin, ito ang nakalagay dito blue, pero sa iba yan black, gaya nito black, ito red. So yan guys, tingnan nyo ng maayos para hindi puputok yan. So ayan lang po. So kung ganito yung gagawin nating connection guys, so ibig sabihin 12 volts pa rin yan, kasi direct pareho lang naman sila. So yung battery guys, kung yung yung mga ini-install nyo sa motor nyo, so kaya niyang dalhin. So lahat ng ilalagay nyo, lahat ng importante na pwede nyo malagay sa motor nyo, kaya niyang dalhin kasi dalawa na siya. Kaya lang guys, ang problema kapag ganito yung connection na ginawa mo, yung mga connection, example, meron kang GPS tracker or kahit anong mga nakalagay mo, kung ganito yung gagawin mo kasi guys, madidrain yung dalawa. Gaya ngayon, lockdown.
So matagal na hindi natin gagamitin yung motor natin. So madidrain pa rin yung dalawa kasi yung dalawa guys, nakakonek yung dalawa. Pag i-off mo yung ignition switch mo, itong battery na kumakain pa rin to ng kuryente. Kaya madidrain itong dalawa. Yan po ang disadvantage ng direct connection. So para maiwasan natin na madrain siya guys. So pupunta naman tayo sa pangalawang paraan para hindi siya ma-drain. Sa pangalawang paraan guys, ang kailangan natin yung clamp connection. Kung makikita nyo, ito yung dalawa dyan, lagyan nyo ng clamp. Alam nyo naman kung na yung clamp na pwede natin ilagay ganito yung clamp na dapat nating ilagay. Kaya lang wala man akong ganito, wala tayong mabibilhan kasi sarado ang mga tindahan ngayon dahil lockdown. So example na lang ito, gawin nating clamp to. Ayan, clamp, sample na lang yan ha. Temporary lang yan to. So ayan guys, ito clamp to. Yung gagawin natin guys, itong clamp na sa negative, ilagay nyo sa negative din. Ganyan. Yung sa positive, ganito rin. Para maiwasan natin yung pagka-drain ng dalawang battery. So itong clamp guys, pag hindi nyo ginagamit, lalo na kapag gabi, pag natutulog kayo, kunin nyo itong clamp, ilagay nyo, ibalik nyo dito sa connection niya sa positive. Itong negative din, kunin nyo at ilagay nyo dito sa negative. So ito po yung advantage para maiwasan. Kasi guys, kung kumakain man ng kuryente pa rin yung mga ini-install natin, so ito lang yung madidrain, ito hindi, di ba? So kinabukasan kapag ibalik mo yan kasi gamitin mo naman pagka umagahan. So pag on mo ng motor mo, so magcha-charge yung dalawa. So itong dalawa magcha-charge. So ito magkakaroon naman ito ng kuryente kasi magcha-charge yan eh. So makaya pa rin niya kasi ito hindi man ito drain. So pag on mo ng ignition switch mo, so aandar pa rin yan dahil dito. Kung ito ma-drain ito, meron man ito. So pag naka-andar yan, so ito matcha-charge yan. So okay lang, kaya ito yan yung advantage niya. Kasi pwede mong kunin para hindi siya ma-drain. Pag gamitin mo naman, pwede mo naman yung ibalik. Ganyan. So yan po ang connection guys. Ang disadvantage din ng ganito guys, araw-araw kang bubukas nitong upuan mo, ibalik mo naman araw-araw. Kasi kukunin mo yan. Pagka umagahan, ibalik mo naman, di ba? Kung nakakahassle, di ba? So para hindi ka na maano guys, hindi ka mahassle, yung pangatlong direct connection na ituturo ko, ito yung medyo mas para sa akin, medyo mas okay. Ito yung gagawin ko sa motor ko ngayon. Itong direct connection with switch. Ayan guys, with switch na siya. Ito yung gagawin natin. Direct mo na yung negative, ilagay mo dito sa negative. I-direct mo na yan. Ayan, direct mo na yan. Tapos itong positive guys, lagyan nyo ng switch. Yung karugtong niyan dito sa switch. Tapos yung karugtong naman dito. Para kapag hindi mo gagamitin, para hindi mo nagagamit, pwede mo lang to i-off. So hindi ito ma-drain. Ito lang. Kinabukasan pag i-on mo yung ignition switch, i-on mo rin tong switch para mag-direct connect yung kuryente diyan dito sa stock ng ating battery. So ang mangyayari diyan guys, hindi yan madidrain yung isa. Madidrain man yung isa, meron pa rin tayong extra. So pag naka-on yung ignition switch mo, magcha-charge pa rin yung dalawa. Magkakaroon pa rin ito ng kuryente. Pero syempre, para hindi na hassle sa inyo na mag-open kayo nito, dito nyo na sa harap ng motor nyo ilagay yung switch. Gaya sa akin. Ayan. Dito ko ilalagay itong switch ko. Ayan kung makikita nyo. So ayan guys, para hindi na hassle, dito ko nilagay yung switch ko. Ayan, ilagay ko yung switch dyan. Yung karugtong yan, dito sa positive, ito. Dito ko ilagay ito sa positive. Yung karugtong yan dito sa positive ng stock ng battery. Yung karugtong naman yan dito. So pwede na yan ilagay ko, i-direct ko nang ilagay dyan. Kasi pwede ko naman yan i-off para hindi siya ma-drain kasi may switch na akong nakalagay dito. So ayan, kita nyo naman.
nagpagapang ako diyan mula diyan papunta dito sa ating battery. Yung negative natin, negative na nilagay natin direct sa ating negative. Ayan. Negative. Ito namang positive natin. Nilagay natin sa switch. Ayan. Ayan po yung switch natin. Ang karugtong niyan dito sa positive. Positive switch saka positive. So ayan. So yung ating extra battery dito lang natin ilagay. So para hindi ka na-hassle na mag-open dito. So ito ang mas ma-recommend ko sa inyo. Ito yung pangatlong direct connection with switch. So ayan guys, tapos na po nating i-install ang ating dual battery ng motor natin. Yung tatlong paraan ng direct connection. Pero kung meron kayong malaking battery dyan, gaya ng 1SM, 2SM or 3SM, as long as 12 volt pa rin siya, so pwede mo nang ilagay para hindi ka na mag-install ng dalawang battery. Ang problema lang dyan kung may kalalagyan ka. Kung malaki yung box ng motor mo or compartment, so pwede mo yung ilagay. Pero kung gaya dito na maliit lang yung compartment ng motor ko, so yung maliit pa rin yung ini-install ko. Di bali lang dalawa. Kasya naman. So yun po. Sana po may natutunan kayo sa tutorial na ginawa natin sa araw na to. Huwag nyo na po kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel kung nagustuhan nyo yan. Pakipindot na rin ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga video i-upload ko pa para sa inyo.